Jesus. Siya po ang karapat-dapat na sambahin. Is worthy to worship. Is worthy to worship. Karapat-dapat siyang sambahin, karapat-dapat siyang sundin, karapat-dapat siyang parangalan ang kanyang mabuting pangalan. Purihin ang anak ni David, pinagpala. Kung tunay na karapat-dapat na sambahin ang Panginoon, dapat din po tayo karapat-dapat sa kanyang paningin. Malalim ba ang pagkakilala mo sa Panginoong Yesus? Kung malalim ang pagkilala mo kay Jesus, karapat-dapat ka sa kanyang paningin. Sir, ano po yung karapat-dapat? Yung nakikita sa buhay mo. Isang Christ-like character. Yung hindi ka na naapektuhan ng masamang impluwensya ng kapaligiran. Yes, binubuli ka. Si Ana, binubuli ni Penina. Pero ang kanyang ganti, hindi yung ano. Ang ginawa ni Ana, nag-praise siya. Eh, binubuli siya, wala. Ako, may anak, ikaw wala. Pero hindi siya nagpa-apekto. Nag-praise siya. Lalo siyang napakalalim sa panalangin. Kapatid, kapag ikaw ay malalim na malalim sa pagkapanalangin, sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya, wow! Unti-unti kang naging karapat-dapat sa paningin niya. Fix your eyes on God. Focus on God. Walang pagalingan. Magaling ako sa English, magaling ako sa ano. No. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mo. Yung puso mo kung paano ka. Paano makita sa iyo yung karapat-dapat. Pusong mapaglingkod. Pusong mapagpakumbaba. Pusong masunurin sa gawain ng Panginoon. Minsan, pinagpapalit natin, inuunan natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Minsan, nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay. Yung pinaka-importante. To praise God, to serve God, to share the gospel. Hindi naman masama ang magtrabaho, hindi masama ang yumama, hindi masama ang mga umaten, pero kailangan maging karapat-dapat ka, gamit ka, kapatid. Ang tunay o karapat-dapat sa paningin ng Diyos, yung matapang siya, malakas ang loob. Pinanindigan niya, pinaniniwalaan niya na hindi siya pababayaan ng Diyos, kapatid. Yes. Paano? Bakit kaya? Parang hindi ako karapat-dapat. Parang wala akong magagawa. Parang wala lang. Okay lang. Parang bulsa, butas. Kapatid, may talento tayo. May binigay ang Diyos. Okay? Jesus is worthy to worship. Ito po sa mensahe kung bakit sunod ng sunod ang mga tao. Sa sandaling hindi tayo karapat-dapat para tayong isa sa pinapako natin ang Panginoon Hesus. Sa sandaling tayo'y nagpipipipian. Sa sandaling tayo nagbibingian. Sa sandaling tayo nagbubulag-bulagan. Sa sandaling hindi tunay ang ating paglilingkod sa Kanya.